Hindi mo maaaring gawin sa akin to, Cleo. Galit na sigaw na Amira sa binata. Nagpupumilit ito magpumiglas sa mga nurses na may hawak dito. I'm not crazy! Muling sigaw nito. Mas lalo ito nagmukhang ibang dahil sa ginagawa nito at dahil doon, tinutulungan siya nito mapaniwala ang mga nurses na isa itong baliw. Pinalungkot ni Cleo ang kanyang mukha. Mahirap din sa akin to. But you need help, babe. You'll be fine. I promise. Wika niya sa malungkot na tinig. Nakita niya ang awa ng nurse na may hawak kay Amira. Napangiti siya ng palihim. Napakasama mo, Cleo! Ikaw ang baliw! Umiiyak na sigaw ni Amira. Bitawan niyo ako! Nagpupumigla si Amira, kaya pinilit itong lagyan ng straitjacket. Kahit ano pang sabihin nito, wala nang mananiwala dito. Pumayag siyang tumira ito sa log house kasama ang anak nito. Pumayag siya at pinakita dito na tanggap niya ang mga ito. At ang hindi nito alam ay unti-unti niya itong napapaniwala. Matagal nang lulong sa kasino sa Amira at alam niya yun. Nang mapunta ito sa poder niya ay kinukusinti niya ang babae. Hinahayaan niya itong lalong malulong sa sugal. Binigyan niya ito ng pera para mas malibang sa sugal. At nang alam niya nag-iiba na ang ugali nito, isa kanya ito hindi binigyan ng pera na lalong ikinagalit ito dahil lang para lagi ito magwala at manira ng mga gamit sa bahay kapag hindi nasusunod ang gusto nito. Lubog na rin ito sa utang sa mga kakilala. Madalas itong may kaaway na minsan inuuwi pa sa sakitan. Naging magiinom na rin sa Mira at umabot pa sa punto na pati ang sarili nitong anak ay sinasaktan nito. Mistula na itong hibang. At siya, lahat na nakikisimpatya sa kanya. Iniwan siya ng asawa, gayong wala siya magawa at nakakuha nga ng isang partner na kinukuhanan lang siya ng pera. Sinong hindi maawa sa kanya? Pati ang kanyang ina, isa kanya na rin kumampi. Ngayon nawala na si Amira at ang anak na lamang nito ang nasa kanyang poder, since siya nakapirma bilang ama ng bata, ay isa lamang kailangan niya. Ang mabawi ang asawa niya. Babawiin niya si Andrea sa ayaw at sa gusto nito. And he will use Amira's daughter to make Andrea stay with him. Malapit nang bumalik ang iyong mama, anak. Wika niya sa 3 taong gulang na batang kalong-kalong niya habang nakaupo sa wheelchair. Hinalikan ni Cleo yung ulo nito. Makakasama na natin ang mama mo, anak. Nakangiting saad pa ni Cleo dito. Ngumiti naman ang anak sa kanya na tila alam ang sinasabi niya. Mama? Yes, Pumpkin. Hinalikan niya ito sa pisngi. Tumawa naman ito at nagkakawag sa kanya. Kung mayroon mang magandang bagay na naidulot sa kanya si Amira, iyon ay ang anak nito. Jeric, tawag ng Cleo sa sekretary niya na nakatayo malapit sa kinaroroonan niya. Mabilis naman itong lumapit sa kanya. Sir, gawin mo lang inuutos ko sa'yo. Aniya dito. Tumango naman ito at magalang na nagpaalam. Ngayon inaayon sa kanyang lahat ng plano niya. Anong ginagawa mo, Cleo? Galit na pumasok sa library ang daddy niya. Namumula ito sa galit at naligting ang mga panga. Saglit lamang niya itong sinulyapan, saka bumalik na uli sa mga papeles na binabasa. He decided to go back to his work. Pero dito nga lang siya nag-opisina sa bahay at sa video call siya umaattend ng mga conferences kapag kinakailangan. Kailangan niyang ayusin ang sarili. Kailangan inasa maayos ang lahat kapag bumalik na si Andrea. Kumuha na rin siya ng therapist para sa paa niya. Ayaw niyang makita siya ng asawa na nakalugmok pa din sa madilim na buhay niya. Baka lalo lamang siya nitong hindi balikan. Anong ginawa ko? Mahinang tanong ni Cleo sa daddy niya kahit alam naman niya kung anong tinutukoy nito. Tungkol ba ito kay Amira, Dad? Paano mo nagawa sa kanya yung Cleo? Muling sigaw ng daddy niya. Napatiimbagang naman si Cleo, saka tinanggal niya ang salamin sa mata at binitawan mga papeles na binabasa at parenteng sumandal sa upuan niya. Kailangan niya ng tulong, Dad. Aniya dito na lalong kinagalit ito. By putting her in mental institution? Anito na lumapit sa mesa niya
at hinampas ang 2 pala doon. Siya ang ina ng iyong anak. Galit rin na hinampas si Cleo ang mesa. Anak ko, Dad! Ako ba talagang ama ng anak niya? Ako ba? Natigilan ang daddy niya sa sinabi niya. Pasalamat na lang kayo, Dad. At doon ko siya dinala. At hindi sa kung saan. Don't push me. I don't have anything to lose. So don't you test my patience. Banta ni Cleo sa kanyang ama. You better leave now, Dad. Bumagsak naman ang balikat ng daddy niya at malalim na bumuntong hininga. Nang muling tumingin ito sa kanya, ay puno na pagmamakaawa ang mga mata nito. Kahit anong gawin mo, siya pa din ang ina ni Alice. Nginisihan niya ang daddy niya at diretsong tinitigan ito sa mga mata. Not anymore. Tinanggalan ko na siya ng karapatang maging ina kay Alice. Nakita niya nagulat ang daddy niya. Alice is Andrea's daughter now. Babalik ang asawa ko at alam ko mas mamahalin at maalagaan niya na maayos si Alice. So don't bother yourself with my so-called daughter. Don't fiddle with my family, Dad, or you'll be sorry. Kita niya ang pagkatalo sa mukha ng daddy niya. Natahimik ito at napayuko. I'm sorry. Anito sa basag na boses, kaya napakurap-kurap si Cleo nang makitang tumulo ang luha ng daddy niya. His father never showed any weakness to anyone, including his father family. But now, he's crying in front of him without any shame. I'm sorry, son. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa'yo. Kung bakit naging masama kang tao ngayon. Anito saka tumalikod na. Para namang may sumipa sa puso ni Cleo dahil sa sinabi ng kanyang daddy. Sobrang sama ba niya ngayon? Nasaktan siya. Si Andrea ang buhay niya, pero pinili sila ng mga ito na pagluyuin sila mag-asawa. Sila ang naging dahilan kung bakit nasasaktan siya sa araw-araw na nagdaan. At ngayon, masisisi ba siya ng mga ito kung naging masama siya sa paningin ng mga ito? Isa lang ang gusto niya, ang makasama si Andrea, ang asawa niya, ang bumuo ng pamilya kasama ito. Pero nasaan sila ngayon ni Andrea? Nasaan siya ngayon? Hindi na nga niya alam kung anong ibig sabihin ng masaya simula nang mawala si Andrea sa piling niya. Pinisil niya ang mga mata para pigilan ang luha. Misan niya ang kanyang asawa. Gustong gusto na niyang makasama si Andrea. Gusto niyang marinig ang boses nito. Pero wala siya magawa. Hindi pa ito ang tamang oras. At least not yet. Pero pinapangako niyang makakasama niya uli ang asawa. Napukaw lang si Cleo nang tumunog ang telepono niya. Kinuha niya iyon at agad na sinagot. Hello, Sir Cleo. Nasa ospital po ngayon ang father-in-law niyo. Mr. De Guzman had a mild stroke yesterday. Imporma sa kanya ni Jerry. Inutusan niya itong subaybayan ang pamilya ni Andrea. Makibalita kung may maririnig tungkol sa asawa niya. Kahit kasi madalas naman na dumadalaw ang kapatid ni Andrea na si Liam rito sa bahay niya. Dahil ito ang tumatayong chairman sa Ruiz Company, ay hindi naman siya makabalita ng gusto. Pero minsan, panaka-naka ito nagbibigay ng impormasyon sa kanya tungkol kay Andrea. Nasa isang advertising company si Andrea nagtatrabaho sa kumpanya na tinayo ng pinsan niya. Napatimbagang si Cleo. Isipin pala na magkasama ang dalawa sa isang malayong bansa ay hindi niya maiwasang magalit. Nagsiselos siya at kung magpapakain siya sa selos niya, baka may magawa siyang hindi maganda kay Gary. Pupunta ako bukas ng umaga sa ospital, ani niya, at binabanan niya ang telepono na magsalita uli si Jerry. Ah, sir. Anito. Anything else? Ipinaalam po ni Sir Liam kay Ma'am Andrea ang nangyari. Umpisa nito. Para naman kinalabog ang puso ni Cleo pagkabanggit sa pangalan ng asawa. Uuwi na po si Ma'am Andrea 2 weeks from now. Napangiti naman si Cleo. 4 na taon. Matatapos na ang 4 na taon na pungulila niya sa asawa. Maraming salamat, Jerry. Ani niya, sakay binaba ang telepono. Sumandal siya sa upuan na nakangiti. Pero saglit lang at napaayos siya uli ng upo.
Hindi na siya makakapaghintay na makita si Andrea. Kinuha niya ang telepono at muli nag-dial. Hello, Jeric? Ikuha kami ng ticket ni Alice papuntang Canada. Yun lang ang binabaran niya uli ang telepono. Inabot niya ang tungkod sa gilid at saka tumayo sa tulong ng tungkod. Ilang buwan na siya nakakalakad pero hirap pa rin siya. Halos 6 na buwan pa lang kasi na magdesisyon siya ng physical therapy. Kung alam lang niya na bilang uuwi si Andrea, matagal na sana niyang ginawa iyon. Pumunta siya sa kabilang silid na nagsisilbing playroom. Agad na tumakbo palapit sa kanya si Alice nang makita siya sa bungad ng pintuan. Papa Cleo, laro po tayo. Please. Anito na lumabi pa. Tumango siya dito, kaya mabilis nagliwanag ang mukha nito. Hinawakan siya nito sa kamay at inalalayan palapit sa malaking wooden dollhouse na pinaglalaroan nito. Hinilang niya ang upuan sa tapat ng dollhouse at doon naman naupo. What are you playing, anak? Aniya dito. Bahay-bahayan po, Papa. Anito, saka naman ngumiti sa kanya. Napansin niyang wala ng laman ng dollhouse nito. Ang lahat ay nakalapag na sa sahig. Nasa 3 feet ang laki ng dollhouse at may 2 palapag. Bakit nawala ng mga gamit? Tanong niya dito. Tumawa lamang ito. Saka pumasok sa ilalim ng dollhouse at nahiga doon. Para magkasya ko sa loob, Papa. Ang lakas ng tawa ni Cleo sa sinabi ng kanyang anak. Nakapamuluktot ito sa loob ng dollhouse at hirap na hirap pagkasyahin ng sarili. Hindi ganyan ang paglalaro, anak. Aniya na natatawa pa din. Natawa na din ito pagkatapos ay lumungkot ang maamo nito mukha. Oh, bakit nalungkot ang anak ko? Tanong niya dito. Bakit po wala akong mama? Si Carol, may mama, saka si Laika. Suminghot pa ito. Can you buy me one, Papa? Nakaramdam naman siya ng awa para sa kanyang anak. Sinabihan niya ito lumapit sa kanya. Lumabas naman ito ng dollhouse saka lumapit sa kanya. Siyempre naman anak, mayroon kang mama. Aniya dito. Namilog naman ang mata ng kanyang anak. Talaga po? Asan po siya? Pwede ko po ba siyang makita? Can we play bahay-bahayan? Mahal din niya ako, Papa. Sunod-sunod na tanong ni Alice sa kanyang ama. Oo naman, anak. Mahal na mahal ka ng iyong mama. Hinaplos niya ang buhok nito. At alam mo ba? Uuwi na si mama. Magkakasama-sama na tayo. Napasinghap naman ito at namimilog ang mga mata. Ang totoo niyan, anak. Pupuntahan natin si mama next week. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at pinakita dito ang picture ni Andrea. Siya ang iyong ina, anak. Wika pa niya dito. Natigilan naman si Alice habang nakatingin sa picture ni Andrea. Tapos ay tumingala ito sa kanya na parang namamangha ang mga mata. Is she a princess, Papa? Natawa si Cleo at hinalikan ito sa ulo. Nope. She's a queen and you, my little baby, is the princess. Buong kagalakan na sa adik Cleo na ikinangiti ng kanyang anak. Ano kaya ang reaksyon ni Andrea sa muli nilang pagkikita ni Cleo? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.